Ariana's POV. Anong oras na ba? Tinignan ko ang wristwatch ko habang inaayos yung mga gamit ko bago umuwi. Kanina pa tapos ang last class ko pero sa dami ng dapat kong gawin. Kailangan ko pa ng ilang oras para kahit paano makalahati ko ang gagawin ko. Napabuntong hininga ako. Baka natutulog ng anak ko ngayon. Magtatampo na naman sa akin yun. Nang matapos ako ayusin ang mga gamit ko, dali-dali ako lumabas ng classroom ko at pumunta sa office. I still need to give some papers to our manager. Alam ko hindi niya sinabi na isubmit ko to ngayon pero hindi ako makakatulog kakaisip na may deadlines ako. Mahirap na. Ayokong lalo akong mawala ng oras sa anak ko. Ma'am Ariana, ginabi na naman kayo ah. Wika ng guard. Sa halos 3 taong pagtatrabaho dito, kasundo ko na halos lahat ng empleyado. Kahit ang cook sa pantry, kasundo ko na. Ngumiti ako sa kanya. Oo nga po, kuya eh. Nandiyan na po si Mr. Tanaka? I ask. Naku, kakaalis lang po. May pupuntahan po yata kasama ng ibang executives. Ganun ho ba? Sige ho, pakisabi na lang ho may iniwan akong paper sa table niya. Okay lang po ba? Mahirap kasi kung iuwi ko pa mga to. My son is so playful. Baka makita niya mga to at mapunit-punit na lang. Sige po ma'am, ako na pong bahala. Ibinigay ko sa kanya isang folder. Tiwala ako sa kanyang hindi niya papabayaan ang mga to. Sige po kuya, uuwi na po ako. Matapos ako magpaalam, nagsimula na ako maglakad pa uwi. It is almost 9 p.m. Kung tutuusin kung nasa metro pa ako, maaga pang 9 p.m. pero dito sa probinsya, late na. Kumain ng mga tao ng kanilang hapunan at malamang naghahanda na sila sa pagtulog. Nasanay na rin naman na ako. It is also safe here kahit gabi na at halos kakilala ko lahat ng tao. I have been here for almost 4 years now. Dito na rin ako nanganak at nagkatrabaho. Isa na akong ESL teacher ngayon at sa napakahabang panahon sa wakas, nararamdaman ko nang meron akong isang bagay na may pagmamalaki ko. Ngumiti ako. Parang kailan lang gabi-gabi akong umiiyak at kulang na lang bumalik ako ng metro para makipagbalikan kay Nathan. Well, actually, I tried once, pero umatras din lang ako. Ganun yata talaga ako sobrang minahal mong isang tao, nagiging tanga ka, pero hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Nang sa wakas, nagpa siya ako ipagpatuloy ang aking buhay, nang wala siya, nagsimula ako maging mas malakas. Nahirapan ako sa pagbubuntis ko. Lagi ako nagkakasakit noon, but I am fortunate enough to have Gerald. Yup, Gerald is with me. Minsan babalik siya sa metro para tingnan ang mga bar na doon, pero most of the time kasama ko siya. Well, pinili kong lumayo sa mga tao. Gusto ko ng bagong environment, yung alam kong di ko nakasama si Nathan sa lugar na yon. And this place is the best place. Tumawag din naman ako sa mga magulang ko. I don't want them to be worried about me. Nagkaayos na rin kami ng dad ko and yes, everything is falling into proper places. After 15 minutes of walking, nakarating din ako sa inuupahan naming bahay. I can see that the lights are still on. Hindi pa sila tulog? I'm home! Pumasok ako ng bahay at nakitang wala namang tao sa sala. I went to the kitchen but found no one there too. Saan naman kaya sila? Gerald? Kayron? Nasaan kayo? I took off my cardigan and placed it on my arm. Kumuha ng isang basong tubig sa refrigerator at nang iinumin ko na sana ito, narinig kong bumukas ang pinto. Agad akong lumabas ng kusina para tingnan kung kaninong kwarto ang bumukas. Gerald! Bulalas ko na makita ko siyang lumabas ng kwarto ni Kayron. Ngumiti siya sa akin at naglakad ng mas mabilis. Halos takbo na nga para lang mayakap ako. Namiss kita, Ariana. Medyo natawa ko. Ang sweet talaga niya. Tanga lang na babae ang hindi magkakagusto sa kanya. Namiss mo ko? Bakit tagal mong di umuwi? Nakanguso kong tanong sa kanya. He stayed in Metro for more than a week at napilitan pa nga akong kumuha ng kasama namin dito sa bahay dahil nga wala siya. Don't pout. Hindi ka na bata. He said teasingly and then laughed out loud. Duh! Nagsalita ang bata. 32 ka na rin po, no? Yes, I totally changed. Natuto na ako makipagbiruan at makipagkulitan. Dati kasi napaka-introvert ko, pero ngayon nasobrahan yata sa pagiging extrovert. Si Kayron, tulog na po? Tanong ko. Hinila niya ako para umupo sa sofa at automatic pinatong ang legs ko sa kandungan niya at minasahin niyang talampakan ko. Yeah, kanina pa.
Kaso may sinat na naman. Masakit daw ang lalamunan. I frowned. Lagi na lang kasing masakit ang lalamunan ng batang yon. Binawalan ko nga ng malalamig at matatamis eh. Hindi niya ba ako hinahanap kanina? Tumingin siya sa akin at ang kinagulat ko, bigla niyang binato ang unan sa mukha ko. What the? Bakit mo ginawa yun? Galit siyang tumingin sa akin. Ariana, alam ko kailangan mo magtrabaho, pero sa tingin ko napapabayaan mo na si Kayron. Kung patuloy mong gagawin yon, hindi na kita papayagan magtrabaho. I hissed. Alam ko naman yun eh. Kaso, para kay Kayron din naman ang ginagawa ko. Gerald, last na to. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon. Bumuntong hininga siya at binaba ang mga binti ko, hinila ako palapit sa kanya. Pinasandal ako sa dibdib niya habang nasa bewang ko ang mga braso niya. Ariana, ayoko lang lumayo ang loob sa'yo ng anak mo. Anak ko lang? Anak natin si Kayron. Baliw? I chuckled. Kapag ganitong seryoso ng usapan, alam ko, magdamag niya na akong sasermonan, kaya gumagawa ako lagi ng paraan para tumigil na siya. Daig pa kasi niyang isang tipakal na may bahay. Sira ka talaga. Kailan ko naman naging anak si Kayron, ha? Napakunot ako ng kilay. So, hindi mo mahal si Kayron? Ganon? Nakakainis? Oo nga, di niya kami pinababayaan, pero lagi niyang sinasabi na hindi niya anak si Kayron. Kabad trip. I tried to remove his hands on my waist. Wala na. Bad trip na talaga ako. Sino may sabing hindi ko mahal si Kayron? Alam mo kung gaano ko siya kamahal. At lalo pa nga niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. But you cannot accept him as your son. Tumawa lang ito at lalo ko nainis sa kanya. Paano niya ako nagagawang tawanan ng ganito? Gayong halatang galit na nga ako. Dahil hindi naman talaga. Unless maging asawa kita, di anak ko na rin siya. I rolled my eyes at tumalikod para harapin siya. Kung nagpo-propose ka kaya para maikasal na tayo, di maganda, di ba? Ngumisi siya at hinila ako papalapit sa kanya. 1 pulgada na lang ang layo ng mga mukha namin. Halos pareho na kami ng hanging nilalanghap. Sigurado ka? Tumango ako bilang sagot. Sa tagal namin magkasama, totoong nagugustuhan ko na rin siya. At kung bubuksan ko ulit ang puso ko for another relationship, it will be surely for him. Wala nang iba. So, let's file an annulment to your marriage with Nathan as soon as possible para makapag-propose na ako sa'yo. Nanlaki ang mata ko sa gulat dahil sa sinabi niya. Talaga? Tanong ko at tumango siya bilang sagot. Sa totoo lang, masaya ako sa sinabi niya. It has been a while when I told him that I want to file an annulment, kaso lagi siyang kontra. Sabi niya baka raw magbago pang isip ko at kailangan na malaking halaga ng pera para sa proseso ng annulment. I asked him to help me pero ang sabi niya baka raw magka-emotional trauma ako. Ang proseso maaaring tumagal na maraming oras. And he said that the trial requires me to reiterate all the things that happened, and that made my agony even longer and deeper. Sa kabilang banda, tama siya. I have to admit na nung mga panahon na yon, I was still emotionally unstable, knowing na buntis din ako. So, kailan tayo mag-file? Excited na tanong ko. I cannot wait to be legally free from Nathan and to be married with this man. Baka bukas? I gasp and I swear I'm smiling from ear to ear now. Happy? Tumango ako. So happy. So, sumandal siya kaya magkadikit ang ilong namin. Can I get my kiss now? At walang lingon-lingon, binigyan ko siya ng mahabang mapusok at matamis na halik. Isang huling hakbang at sa wakas, magkakaroon na ako ng kompletong kaligayahan na inaasahan ko. Carissa's POV. Anong ginagawa mo? Tumingin sa likod si Nathan at ngumiti sa akin. Pumasok ako sa kwarto niya at umupo sa upuan sa tabi niya. Tulog na si Chloe? I nodded. Madali lang naman patulugin yun. Lalo pagod? Maghapon ba naman kayo nagtampisaw sa pool? Umiling ito at saka tumawa. Nathan always finds time for our daughter. Kahit gaano to ka-busy, once he promised something, gagawin niya. Malaki na ang ipinagbago niya. Masasabi ko na mas mature at responsable na siya ngayon. Napatingin ako sa mesa. Nakita ko ang mga larawan. So, ito pala ang ginagawa niya. You're making a collage? Tanong ko sa kanya. Yup. I took one of the pictures. Hindi ko napigilan lalong mapangiti. Grabe ang taong to. Gagawin niya talaga ang lahat. Hindi mo namimiss ang ospital, Nathan? I suddenly asked him.
Matagal-tagal na rin. 4 years na siyang tumigil sa pagdodoktor. Not that Ariana filed a case against us and our license were taken. It's just that si Nathan mismo ang nag-decide na tumigil bilang doktor. Sandali siyang natigilan at ibinaba ang picture at gunting na hawak niya. Why did you suddenly ask about that? I shrugged. Wala lang. Baka kasi gusto mong bumalik sa pagdodoktor? He sighed and then stood up. Dumiretso to sa tapat ng bintana at saka hinawi ang kortina. Hindi ko pa kayang bumalik sa ospital, Carissa. Sinisisi mo pa ba ang sarili mo? Nakita ko kung gaano siya nalungkot nang iwan siya ni Ariana. Araw-araw pinapagod niya ang sarili kapag dating ng gabi, madali siya nakatulog. 1 taon o 2 taon bago siya tuloy naka-recover, kaya ngayon, tumatawa na siya. Nakangiti ng totoo at lalo-lalo na makakausap mo na matino. But he still doesn't want to go back to his profession. Perhaps hindi na talaga siya mabubuo kahit kailan. Hindi naman sa ganon, he said in a low voice. Ano? Nagkibit balikat siya at bumalik sa kanyang upuan, pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ayan na naman siya, ayaw na naman magsalita, bahala nga siya. Nga pala may pupuntahan tayo bukas, sabi ko. Tumingin sa akin at nagtaas ng kilay. Suplado ng lalaking to, pwede namang magtanong na lang eh. Punta tayong Tarlac, may kikitain lang ako. Bakit kasama pa ako? I raised my brow and hissed. Ang sungit. Kasi tatay ka ni Chloe at boyfriend kita? Napangisi ako habang tinatawanan niya ako. Ang gwapo niya kapag ganitong tumatawa siya. Okay. Sige, sasamahan ko na yung nanay ni Chloe at girlfriend ko. He said and laughed again. Parang baliw. Sige, maaga bukas ha. Good night na. Tumayo ako at sumandal para halikan siya sa cheeks niya. Tumango ito at nilulo pa ang buhok ko. Good night, girlfriend. Sagot niya at tumawa ulit ng malakas. Seriously, anong nangyayari sa kanya? Ariana's POV. Anong oras ba tayo aalis? Tanong ko. Sabi ni Gerald, magkikita daw kami ng abogadong tutulong sa akin sa annulment. Pero hindi niya naman sinasabi ko anong oras. Napa-absent tuloy ako nung wala sa oras. Sandali lang. Hinihintay ko lang yung text niya. I raised my brow. Di ba dapat may appointment tayo sa lawyer? Ano yan, walang scheduler? Kanina pa kasi siya text ang text o di kaya tumatawag. Sabi niya nakikipag-appointment siya sa lawyer niya, pero hanggang ngayon wala pa ring exact time. Lumapit siya kay Kayron who is watching Barney at the moment. Kayron, si mommy mo nagsusungit na naman. Buti pa tayo, bati, ano? Si Kayron naman sumulyap sa kanya at agad silang napatingin sa TV screen. Hindi ko mapigilang matawa sa reaksyon ng anak ko, lalo na sa reaksyon ni Gerald sa pang-snob ni Kayron sa kanya. Kayron, ouch ka ha? Binatukan ko naman sa Gerald. Don't speak like that. You sounded like gay. Mamaya gayahin ni Kayron eh. Shh! Sabay kaming napatingin ni Gerald kay Kayron nung sinaway niya kami. Both of you are so noisy. Nagtingin na lang kami ni Gerald and zipped our mouth. Pambihira. Mas moody pa siya kaysa kay Angela noon. Dahan-dahan naman kaming umalis ni Gerald sa sala at pumunta ng kitchen. Mahirap na baka masigawan na naman kami. Pero bago kami makarating sa kitchen, tumunog ang cellphone niya. Kinuha ang phone niya sa bulsa at binasang message. After reading the message, he told me to get ready at aalis na raw kami. Paano si Kayron? Saglit tong natigilan at nag-isip. Isama na natin. Mabilis ako nagbihis sa binihisa na rin si Kayron. Umiyak pa nga siya dahil di pa tapos yung pinapanood niya. But when Gerald said that we'll go to his favorite Chinese restaurant, dali-dali na tong nagpabihis. Makalipas ng 1 oras, ay nakapagbihis na kami at agad pumunta sa Chinese restaurant. It's half an hour drive from our place pero okay lang kasi may sasakyan naman sa Gerald. Pagdating namin doon, hinatid kami ng isang waitress sa isang table. Ito ay isang round table para sa 7 tao. Magrereklamo pa nga sana ako kung bakit ang laki ng table namin at pinili niya kaso bago pa ako makareklamo, dumating na rin yung lawyer na sinasabi ni Gerald. Attorney Rhea Mendoza, nice to see you again. Nakipagkamay si Gerald sa kanya. Mr. Barrowell, kinagagalak din kitang makita. She gazed at me. At malamang ikaw si Ariana Galvez. Inalok niya yung kamay niya at tinanggap ko naman. It's Ariana Pineda, attorney, and soon to be Mrs. Barrowell. Ngumiti siya at tumingin kay Gerald na nakatayo lang sa tabi ko. Hey! Is she flirting with Gerald? Well, let's see, Miss Ariana Pineda.
But for now, you are still Mrs. Galvez. I rolled my eyes. Sarap sa paki ng babaeng to. Magsasalita pa sana ako kaso pinaupo na kami ni Gerald. Hinila pa niya yung upuan ni Attorney Mendoza na mas ikinagalit ko. Halatang nakikipag-flirt siya kay Gerald at mukha naman nag-e-enjoy si Gerald. Buti na lang ginawa ninyo ni Gerald sa akin at saka tumabi. Dahil kung hindi, mag-walkout na ako. Aren't we going to order yet? Gutom na ako, Mommy. Kieran complained. Mabuti naman at nakuha niyang atensyon ni Gerald mula kay Rhea na walang ibang ginawa kundi magkamustahan. Just wait, Kieran. Everything is already set. Isa-serve na lang nila. Kieran nodded at him and resumed playing Clash of Clans. So, are we going to talk about the annulment now? Tanong ko. Wala na kasi silang ibang ginawa kundi ang magkwentuhan. Kung balak pala nilang magkamustahan, edi sana nag-date na lang silang dalawa? Oh no, not yet. Gerald said, tsaka binalik ang atensyon kay Attorney Rhea. I raised my brow and looked at him, unsmiling. And why is that? Kung di pala tayo mag-uusap tungkol sa annulment, aalis na lang kami ni Kieran. Inawakan ko ang braso ni Kieran at sinabing aalis na nga kami. Naiinis na ako. Selosa na akong selosa pero wala akong pakialam. I have already experienced to be cheated and worst, to be left dahil hindi akong priority. I don't want that to happen again. Not ever. Ariana, sit down. Calm down, will you? May kailangan lang tayong hintayin. Gerald stood up and caressed my arm. I am so pissed. Pakiramdam ko anytime iiyak na ako. No, no. Don't cry, Ariana. Inila niya ako at niyaka para haplosin ang likod ko. Ano pa ba kasing hinihintay natin? Halos mangyak niya akong sabi. Naiinis ako at gusto ko lang ng annulment sa lalong madaling panahon. Any delays would make me madder. At ayoko nun. I want to be free so I can marry Gerald. Hindi naman kasi Attorney Rhea interrupted. Tumingin ako sa kanya na parang sinasabi sa kanya na magsalita pa. Tumingin siya kay Gerald at sumanya sa Gerald na hindi ko maintindihan. How could they do that in front of me? What are you... Oh, nandito na sila. Bulalas ni Attorney Rhea habang nakatingin sa entrance ng restaurant. Lumingon ako para tingnan kung sinong tinutukoy niya, pero maya-maya ay nabaling ang tingin ko kay Gerald na ngayon nakahawak sa bewang ko at inihila ako palapit sa kanya. Gerald, halos mautal kong sabi. O baka naman nauutal talaga ako. Oo baby, nandito na sila. Kailangan nandito sila. Sabi niya sa akin at ibinaling ang tingin sa mga taong papalapit ngayon sa table namin. How's the trip? Nakangiti ang tanong na Gerald at di ko magawa ang ginagawa niya. Pawisan ang kamay kong nasa braso ng anak ko and shit, nanginginig pa. Hindi, nanginginig ang buong katawan ko. Kamusta ang biyahe? Tanong ni Gerald. Di ko alam ang gagawin ko habang nakatingin sa tatlong taong nakatayo ilang metro lang layo sa akin. Carissa, Nathan at ang kanilang anak na babae. Nakapulupot ang braso ni Carissa sa kanya. Hawak ni Nathan ang kamay ng kanyang anak gamit ang kaliwang kamay. Napaka-perpektong pamilya. It's fine. Late na ba kami? Sorry, grabe yung traffic. Sabi ni Carissa. Mukha namang masaya siya. Mukhang masaya silang magkasama. At ano ang nararamdaman ko? Empty. Sobrang empty na gusto kong basagin ang mukha nila dahil sa lakas ng loob harapin ako pagkatapos ng 4 na taon. So hindi pala sila naghiwalay. It's okay. Let's all take a seat. Baby, upo na. Sabi ni Gerald habang giniya ko papunta sa upuan ko. Inalalayan din niya si Kieran na makaupo since hindi na kaya ng katawan ko. Nanginginig ako. Di dahil apektado pa rin ako sa presensya ni Nathan kundi dahil gusto ko silang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Mabilis naman silang umupo. Hinila ni Nathan ang upuan ni Carissa at pinaupo niya na ang kanyang anak na babae sa kanyang kandungan. Nakakasuka. Paano nagagawang harapin ako ng diretso na parang hindi niya ako inabandona? Kami ng anak niya at naging dahilan ng pagkamatay ng Angela ko? Ang sarap pagmura sa mga ganitong klaseng tao. Mommy, bigyan mo ako ng pagkain, nagugutom na ako. Sabi ni Kieran, kaya bumalik ako sa realidad. Akala ko kasi pinapatay ko na si Nathan at Carissa. Hindi pa pala. Sure baby, what do you want? Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko naman nakatingin sa aming dalawa sila Carissa and Nathan. The usual, Mom. Boring niyang sabi. Alam ko naman na ayaw niya makasama ang maraming tao. Nagpapasalamat na nga ako hindi pa siya sinusumpong. Ang gwapo ng anak mo, Ariana. Kamukha mo.
Biglang sabi ni Carissa. Feeling close lang, te? I faked a smile at tumingin sa kanya. Hindi dapat ako mahihiya. Dapat nga siya pang mahiya sa kakapalan ng mukha niya. Buisit siya. Silang dalawa pala. Oo nga kamukha ko. Sayang di kamukha ng daddy niya. Nakita ko na bulunan si Nathan. Nag-smirk ako. This is going to be so good. Agad naman siyang binigyan ni Carissa ng isang basong tubig. Hinaplos ang likod niya. Yuck! Ang sarap gawa ng movie and title would be The Disgusting Mistress and the Idiot Husband. Pwe, mga peste. Okay ka lang? Dahan-dahan kasi, sabi ni Carissa. Umiling si Nathan. Okay lang ako. Salamat, Carissa. At ngumiti sila sa isa't isa. Pagbuhulin ko kaya sila. Baby, kawawa yung kinakain mo. Bulong ni Gerald, saka ko napatingin sa kinakain ko at nakita ko durog-durog na yung chicken. I suddenly want to feel guilty kasi katabi ko si Gerald, pero halatang apektado pa rin ako kay Nathan. I badly need the annulment. Yun lang ang kailangan ko para makalaya ng tuluyan. Ariana, kilala ba niya ang tunay na ama? Tanong ni Carissa na ikinagulat ko. Tumingin sa akin si Nathan, baka gusto niya ring malaman. So, they are expecting na sasabihin ko kay Kayron ang tunay niyang ama? Never. Akin siya. At kung may tatay man siya, it would be Gerald. At hindi tong bastos na nasa harapan ko. Siyempre, alam niya. Ngumiti sina Carissa at Nathan at excited pang pumalakpak ng kamay. Chloe, kapatid mo siya. Chloe? Napangiti ako ng mapait. Wala talaga silang respeto. Napatingin si Chloe sa anak ko pero parang walang pakialam si Kayron. Buti kong nakikinig yan. Walang pakialam sa mundong anak ko, no? Kuya? I don't think they are related. Natigilan silang lahat sa sinabi ko. Tumingin sa akin si Gerald na nagtatanong ang tingin. Why? They're not related. Hindi ko anak si Chloe. Lalong di anak ni Nathan si Kayron. Lalo silang nagulat. Nakakunot noo si Nathan at bahagyang nalaglag ang panga. Anong ibig mong sabihin? Mula kanina, ngayon niya lang ako kinausap. Tapos magsastammer pa si Nathan? Si Gerald naman hinawakan ng kaliwang kamay ko at marahang pinisel. What do I mean? Simple. Hindi mo anak si Kayron. Anak namin siya ni Gerald. Gulat ang nakasulat sa mukha niya at maging kay Attorney Rhea at mukha ni Carissa. Ano nakakagulat doon? Natural gantong sasabihin ko. Tungkol ba to sa ginawa ko bago ka umalis? Sabi ni Nathan. Nakakuyom ang mga kamay at gayon din ang panga. Kapal ng mukha. How dare he bring up that topic? Walang karapatan siyang ipaalala sa akin kung gaano niya ako binaboy noon. Sinabi pa niya sa akin nung araw na yon mas magaling si Carissa at mas mapapasaya niya siya kaysa sa akin. Ramdam ko ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa aking mga mata at kung hindi ko pipigilan baka dito pa ako umiyak sa harapan nila. Umiling ako. Nilunok ang bukol sa lalamunan ko. Kailangan kong maging matatag at di ko na kailangan pang maging mahina. No, of course not, Nathan. Hindi umaalis sa mga mata ko sa kanya. He is just Kayron's, not yours. End of discussion, right, baby? Napatingin ako kay Gerald at ngumiti ng tagumpay. Ngumiti naman si Gerald at tinalikan ng tungki ng ilong ko. Yeah, Kayron is mine, Nathan. He's 2 years old so is basically not yours. Pero isang di may paliwanag na emosyon ang sumilay sa mukha ni Nathan. Di ko alam kung guni-guni ko ba pero may nakita akong sakit, paranabik at panghihinayang. Pero imposible. Masaya siya kasama ng babaeng pinagpalit niya sa akin. Kahit kailan hindi siya nagsisi sa mga ginawa niya, so bakit siya masasaktan ngayon? Seems like this annulment will be difficult, ah? Attorney Rhea interrupted. Mabuti naman at may nasabi din siyang maganda. That's good to hear. I want the annulment as soon as possible para maikasal na kami ni Gerald. And I think Carissa and Nathan have been dying to tie the knot too, right? Been dying. Puisit? Bakit di pa sila mamatay? Tumikim naman si Carissa. Yeah. Nathan proposed to me last month. Guess we don't have time to wait that long anymore. Alanganing sagot ni Carissa. She must be shocked with my revelation too. Ano ko? Tanga? Ipapakilala si Kayron kay Nathan. Kung noon pa man hinusgahan niya na ako na hindi niya anak si Kayron. Magsama sila ng kabit niya. Buhay pa pero nabenta ng kaluluwa sa demonyo. Well, since both of you are psychologically incapacitated to this marriage because of unfulfilled marital obligations, which is very obvious, we can use that reason para ma-annul ang kasal ninyo. Sabi ni Attorney Rhea habang may binibigay na papel sa amin.
Sana pala nun pa ako nag-file. I could have filed a legal case against Nathan. E di sana wala nang hihintayin. Nakulong pa siya. 4 years in prison, right? Ariana, bulalas na Gerald. Napabuntong hininga si Carissa sa sinabi ko at bukang galit ngayon sa Nathan. Nilibot ko ang paningin ko. Buti nga buntis ako nun eh. Kung di lagot sila pareho. What? You can thank me, you know. Kung nagsampa ako ng legal na kaso laban sa inyong dalawa, maaaring nawalan ka ng lisensya taon nang nakakalipas. Kung nangyari yon, baka kahit pambili ng kapirasong damit ng anak nyo, hindi nyo na magagawa pa. I am such an angel. If they expect me to be as gentle as before, press, matagal nang patay yung Ariana na yon. Well, sa kanila lang naman ako ganito. Sa ibang tao, mabait ako. Sorry, Ariana, sabi ni Carissa at mukhang maiiyak na siya. Buti na lang di pa nakakaintindi ang mga bata. Kung hindi, sobrang pinahiya ko na siya sa anak niya. No, Carissa, don't say sorry. Sabi ni Gerald na kinagulat ko. Ano? Mahigpit na nakahawak si Gerald sa baso na hawak niya at galit na nakatingin sana. Ariana, you've gone too much. Di mo kailangan sabihin yan sa kanila? Galit na sigaw niya. Napatulala ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Bigla ako nakaramdam ng pagtataksil. Anong siste ngayon? Ako ang kontrabida? Ako ang masama? No, I won't say sorry. Matigas na sabi ko. Ariana, no, I won't. Sigaw ko pabalik. Tumayo ako sa upuan ko at napansin ko pinagtitinginan kami ng mga tao sa restaurant. Bakit ako magsasorry? Nakonsensya man lang ba sila sa ginawa nila sa akin? Kay Angela? Hindi. Kaya hindi ko gagawin yon. Kahit ang pagpapatawad at paglimot sa lahat ng mga bagay na ginawa nila, imposible ang kapatawaran. Galit na sabi ko. Hindi nila alam kung gaano kasakit ang mamatayan ng anak. Wala silang ideya kung gaano kasakit yun. At talong wala silang ideya kung gaano natapakan ng karapatan at pagkatao ko nung ginagawa nila ako. At ngayon dahil lang sa pinapamukha ko sa kanilang ginawa nila, ako na ang masama. Wala nang nakakaintindi, ganon. Aalis na kami ng anak ko. I said when nobody dared to respond to what I have said. Halika na, Kayron. Mag-shopping muna tayo. Ariana, you don't need to leave. Stay, baby. I'm sorry. Sabi ni Gerald habang pinipigilan akong kunin si Kayron. Bitawan mo kami, Gerald. Asikasuhin mo na lang ang mga bisita mo. I said. No! Bumuntong hininga ako at tumingin sa kanya, tsaka kay Carissa at Nathan na nakatingin lang sa amin. Do not make me repeat what I've said, Gerald. I swear, hindi mo magugustuhang magalit ako sa'yo. Bumuntong hininga si Gerald, binitawan ng mga braso ni Kayron. Alam kong ayaw niya pa rin, kaming umalis, but Gerald probably knows that I'm really bad. Ang problema, for the first time, nasaktan niya ako, and worse nang dahil pa sa babaeng yon. Nang dahil pa kay Carissa, na laging peste sa buhay ko. Umalis na kami kaagad ni Kayron pagkatapos, tsaka sumakay ng jeep papuntang SM Tarlac. Pinipilit ko pigilan ng luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Pakiramdam ko wala akong kakampi, pero nagulat ako sa ginawa ng anak ko. Mommy, wag kang iiyak ha? Love ka ni Kayron. Ikaw lang love ko, Mommy, kaya smile ka na. Bigla siya umupo sa lap ko at inakbayan ako sa leeg at niyakap ako. Ngumiti ako. May kakampi pa pala ako? Si Kayron. Bakit kaya iba ang naging reaksyon ni Gerald? Dahilan para ikagulat ni Ariana? Magawa kaya makalain ni Ariana sa kasal na nag-uugnay sa kanila ni Nathan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.